kwento po, bakit paborito natin yan eh. Panoorin natin sandali yung video. Hello, my name is Anaya Luwen. For I know the plan I have for you, declares the Lord, not to rush you, and not to harm you, plan to give hope and the future. Isaiah Isaiah 42 the end. But he that wait upon the Lord shall renew their strength. He mount up with eagles, with wings as eagles. He shall run, not fall, and they shall not faint. Exodus And so you shall serve the Lord your God, and he will bless your brethren to water, and I will take away the sickness from you. 5 po ba yung verses na yan? to God. To God be the highest. Palapakaman na natin po sandali ang Panginoon. Sandali. Tatawagin ko po, asan si Annalyn? Can you come here? Si Annalyn, saka si Ariel, punta lang mabilis. Para ma-appreciate natin. Ang findings po ng doktor noong una, may autism yung bata. Kaya laging umiiyak po sa akin itong dalawang batang ito pag pupunta dito sa service. Yan. And siyempre, masakit po sa magulang yun eh. Pero they did not give up. Laging nagpupunta niya sa likod, nagpapapray. Eh, paborito po nitong batang ito yung nating is impossible eh. Kaya ba natin kantahin? Bigyan mo nga kami, Marlon. Sandali lang. Para po sa Panginoon dito, sa kaluwalhatian lang yan. Kantahin natin. Sige po, palapakan natin. Salamat, Annalyn, ha? Thank you, Ariel. Ganyan naman natin yung kanta! Hey, it's impossible when you put your trust in mas matalas! It's impossible when you trust in His love. Ganyan yan! Magsisiguro pa isa got to be. Then put your trust in God alone. Ang feeling ng iba, pag pumapasok ako, theatric act ni Pastor Joe yan. Para masaya, hindi po. I'll do this because I want the atmosphere of faith. Baka sabi po, faith. Masarap pong ano man ang problema at kabigatan pag asa service tayo. Nasa puso natin, naglilingkod tayo sa isang napaka-makapangyarihang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Look at me. And that is the atmosphere that really pleases the heart of God. When we trust Him. Tumingin po kayo. Hindi ka pwede makipag-transaksyon. Kung wala kang pera, pupunta ka kahit saan. Hindi ka pwede makipag-transaksyon sa Diyos nang wala kang faith. The only way you can transact to God is through faith. Because it is impossible to please God without faith. Nung Pasko po, marami po akong natanggap na regalo. Pero may isang regalo na gustong-gusto ko. Simple lang. Itong suot tong sinturon kasi sira na yung sinturon ko. At alam niyo kung bakit ko siya na-appreciate? Because this is what I really need. Huwag niyo po akong bigyan ng sinturon, ha? Hindi ko yun ang ibig ko sabihin. Baka mamaya, padala niyo ako doon sa Santo ng sinturon. Ma-misinterpret niyo yung sinasabi. Kung my point is, you appreciate something because you need it. Today, if you are in need, tumingin po kayo kay Pastor Joey, you are in a better position to receive a miracle because you will need. Kakatayin po natin yung awit. Okay po ba sa inyo yan? Let us sing this with faith! Let us believe God for a miracle! Nothing is impossible when you put your trust in God. Let the people get here! Nothing is impossible. Sabay-sabay po! Malakas! Hunting to the voice of God. Is there anything
palakpak para sa ating Diyos. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior, who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, Lord. I live to to bring this morning. And I give all to be with you. Isang beses pa po natin aawitin. Let's enjoy this moment. And I live to work everywhere. Can we lift our hands? My Jesus, you're the only one for me. Nothing could ever take your place. My precious Savior, who can stay? Just take me. Throw me deeper, Master. And I give all to be with you. Savior of my soul. Savior of my soul. I want to hear everywhere singing.
minute just to have your intimate moment with the Lord in prayer. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We long to please your heart, Lord. We long to bring you the best worship. We long to stand before you and honor you today. Panginoon, salamat sa inyong presensya. Thank you, Lord, for the people na dinala mo in this service, sir, in this second service. Thank you for all the people who came today. Thank you for your presence. May you bless your people today. And for the message, allow me to deliver this message, Lord, that you place in my heart, not with enticing words of man's wisdom, not to please anyone, but you, Lord God, alone. I bow to bless you. In Jesus' name we pray. Everybody will say when we amen. Gusto ko po yung linyang, I long to worship you. Pagkasabi po, I long to worship you. Yung po ang pag-uusapan natin ngayon. Kung mapapansin niyo po, ang unang topic ko po nung first Sunday, pakisabi po, pleasing God. Second Sunday, ano po yung pangalawang topic ko? Sino nakakatanda? Walang magbubukas ng notebook. Pakisabi po, loving God. Yan. Nung Sunday, it's the anointing of God. Ngayon po, ang ating topic ay, pakisabi po, worshiping God. Let me talk about becoming a passionate worshiper. That is the subtitle, but I'll focus more on the topic, worshiping God. At meron po akong babasahing 4 na verses. Ito pong Psalm 73:25, alam ko pong alam natin ito eh. You're all I want in heaven. Pakisabi po, you're all I want in heaven. Grabe po. You're all I want on earth. Pakisabi po, you're all I want on earth. Pakisabi po, I desire no one but you. Diyos po magpapala ng kanyang salita. Sa Bible, may tinatawag po na Salmo o Psalms. Mga awit po yan, in-inspired ng Holy Spirit. At may mga Psalms po na masyadong malapit sa puso natin kasi hindi siya basta Salmo, kundi Psalm of a, pagkasabi po, thirsty soul. Hindi siya Salmo lang, kundi Salmo ng nauuhaw na kaluluwa. Ito pong Psalm 73, isang example ng Salmo na nauuhaw sa Diyos. Sabi niya, you're all I want. You're all I want. It was mentioned twice. Una in heaven, pangalawa on earth. Then, sabi ng writer, I desire no one but you, referring to God. Psalms of David. Another Psalm sa Asaph, Psalm 42. Basahin natin, as the deer pants for the water brook, so the pants my soul for you, God. Pakita natin sa NIV, ang translation ni Nay. So my soul pants for you, O God. Sa New King James, my soul thirsts for God. Yan po yung translation. Another verse na sasabihin ko po mga verses na Salmo ng mga nauuhaw na kaluluwa sa Diyos. Psalm 63 verse 1. Basahin po natin. 1, 2, 3. My long for you in a dry and thirsty land where there is no water. Actually, yung Psalm 63, dalawang beses na binanggit po, I'm sorry, 3 times yung my soul. Pagkasabi po, my soul. Diyan po sa verse 1, mapabasa natin, my soul. Pakipakita natin yung NIV version mula verse 1 hanggang verse 3. Ninay, tingnan niyo po, oh my God, you are my God. Earnestly I seek you. Pakibasa po, my soul thirsts for you. Pagka medyo tatanong kayo, wala po akong mahabang oras. Pag pumunta kayo sa verse 8, binanggit na naman niya. Asan ba si Marlon? Marlon, punta ka muna sandali rito. Sabi, my soul thirsts. Sa New King James, nakalagay, my soul followeth hard after thee. Ayan, my soul follows close behind you. May old song, ganito yung old song eh. Kantahin natin, yung mga medyo kaedad ko, 40, alam niyo yung kantang ito. My soul followeth hard
after day. Early in the morning, I will rise up and seek thee, and because thou, ang galing nyo naman, the shadow of your wings, will I rejoice, rejoice. Isang beses na po. My soul, followeth. Sandali po. My soul, hindi sinabing my soul. Ang sabi, followeth heart. Ang aking kaluluwa ay talagang hinahabol-habol at hinahanap. Nakalagay pa early in the morning. Sa pagising pa lang, I will rise up and seek. And because thou in the shadow of your wings will I rejoice. Ito po ang topic natin, worshiping God. And the more na binabasa ko po, another verse, Psalms 84, 1-2. Lampasan na natin ito, binasa ko na ninay. How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. Pakibasa po ulit, my soul. Yan po, longs. Again, yan po mga salmo ni David. My soul longs, indeed it pains for the courts of the Lord. My heart and my flesh sing for joy to the living God. Laging binabanggit yung heart, yung flesh. For a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. Wow. I love that. Pag-uusapan natin, pero aminin natin, hindi lahat ng Kristiyano passionate worshiper. May mga sumasamba lang dahil obligasyon. Pupunta sa church dahil napipilitan. Pero may mga mananamba na passionate, makikita mo. Sa pag-upo pa lang nila, sa pagsamba nila, makikita mo sila. They are passionate in worshiping God. When they lift their hands, when they sing. Ako po ay keen observer. Kaya pag tumingin yung mata ko, kabisado ko po yung saan ang upuan nyo. Kaya pag absent kayo, magtataka pa kayong alam ko. Kasi ang Pilipino, ganun, yung upuan sa church, ganun din sila lagi umupo. Bihira naman yung nagpapalit ng upuan eh. Lilipat ka lang doon, minsan, o doon ka din. But normally, may mga lugar na gusto ka na upuan. But the point is, we cannot deny the fact na tumingin po kayo, pagdating sa pagsamba, walang pwedeng pumalit sa posisyon mo sa Diyos. Are you there? Hindi ka pwedeng magpalit ng... Sabi, Sab, ikaw munang sasamba para sa akin. Ikaw lang ang pwedeng sumamba sa sarili mo para sa Diyos. I cannot do that for you. Si David is a passionate worshiper. Pag-uusapan natin ngayong umaga itong paano tayo magiging passionate worshipers of God. Ito pong mga talata, 3 verses po, pag binabasa ko po ito, medyo ang aking puso kasi ang tanong, ganito ba ako ka-passionate sa pagsamba? Yung word po na, my soul longeth heart, followeth heart after thee. My soul thirsts for God. Ito po ay, anong description? Tinignan ko po yung adjective Ang mga adjectives po ay intense pursuit of God. Pag sabi po, intense. Intense pursuit of God. Hindi lang niya hinahanap ang Diyos. Talagang marugdog. Psalm 63:1. Sabi doon, pakita natin inay. My soul earnestly. Pakisabi mo, earnestly. Tingnan po, you are my God, earnestly I seek you. Hindi sinabi, Lord, hahanapin kita. Hindi po ganun, sabi ni David. Earnestly I seek you, Lord. Marugdog kitang hahanapin. Sapagkat ako'y nauuhaw sa iyo. Ang aking katawan ay hinahanap ka. Tapos may description pa, parang isang tigang na lupa. Pagkatigang po yung lupa, at panahon ng El Nino, nagbibitak po yan Kaya pagka nagsimula ng bumuhos yung ulan, nananariwa po ulit. Ganun yan, dinidescribe yung kanyang sarili sa Diyos. Longing for God is, pakisabi po, overwhelming. Yung paghahanap niya sa David, sa Diyos, ni David sa Diyos, overwhelming.
sobra-sobra, yung overwhelming na parang hindi ako mapipigilang hanapin ka, Panginoon. Pagka masyado pong overwhelming yung paghahanap mo sa Diyos, hindi ka mapipigilan. Hindi ka mapipigil. Kaya yung isang sobrang nagmamahal, lahat tinatalikuran sa minamahal. Are you with me? Nakakalimutan na ngang maging matino para lang sa pangalan ng pagmamahal. Pero yung pagmamahal minsan na yun, nagiging mali. Kasi ang mali ang interpretasyon ng love. Iba yung lust, iba yung love. May lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, I am in love. Sabi ko, kanino? Binanggit niya. Sabi ko, may asawa yun ah. But I am in love. Sabi ko, that is not love. Lust yan. Paano ka na in love sa asawa ng may asawa? That is not love. L-U-S-T yan. Lust. That is not love. Don't tell me it is love. It is lust. Pita yan ang laman. Pag sinabi mo sa akin in love ka sa asawa mo, sasabihin ko, very good. More of that. That is good. Dito po, ang usapin po na ito ngayong oras na ito is, and normally, ang isang sumasamba sa Diyos, passionately, una, nakakalimutan mo yung oras. Are you with me? Nakita niyo po ba yung dalawang nagmamahala na maghapong nagtitinginan lang? Walang ginagawa. Lumipas yung maghapon. At sabi, gabi na pala. Nakalimutan mo yung mga araw, nakalimutan mo yung mga linggo. Kasi, ganun po ang passionate worshiper eh. Ang isang passionate worshiper po, andun yung abandonment. Ala akong pakialam kung mabura ba yung makeup ko dyan. Ala akong pakialam kung makita mo akong lumuluhod ako. I don't care. Because yung passionate worshiper po, meron kang spirit of abandonment. Kaya may kantang Sweet Abandon eh. Sabi nung awit na Sweet Abandon. Pag alam nyo ito, ibig sabihin, bata pa kayo, bago lang mo ito eh. My Lord, I love you, I praise you. Mga bata pa kayo, alam niyo to ah. My Lord, I worship at your footstool. Tuloy na po natin, maaga pa eh. Ito ang gusto kong linya. I love this. Sandali po. May mga nagsusuko na pilit eh. Ang ibig sabihin ng sweet abandon, you operate completely. Masaya kang ibigay ang buhay mo. Masaya kang i-offer ang lahat. You give your life totally and you are happy because you did so. Dahil ginawa mo. Pero may ginawa ka, hindi abandon, sweet abandon yung parang nung offering, parang ka naghahagis ng palay. You don't do it with joy, you know. Worship, it should be sweet abandon. So pag-usapan natin, tatlo lang mo, I don't know the taxi of time because I would like to spend time in worship. Are you there? 3 things. Di-describe natin what is passionate worship. Pag-uusapan natin, bakit hindi tayo passionate sa pagsamba? Pag-uusapan natin, paano tayo magiging passionate? Passionate worship describe. Let me describe passionate worship in at least 7 words. 1, passionate worship, pakisabi ko, enthusiastic. Tingnan nyo nga po yung katabi mo, masaya po ba yan ngayon sumasamba sa Diyos? Opo, Pastor. Ala siya pakibo-kibo. Ito nga natutulog eh. You know, Psalms 122 verse 1. Hindi nagkataon si David ang nagsabi nito. Pakita natin yung verse. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad. Sino po talagang masaya kayo, papunta kayo rito, magtaas ng kamay? Oh, pumalakpak nga po, yung talagang masaya na narito kayo. Masaya rin! Kasi yung iba, parang mas masaya ka ng isip mo somewhere else, elsewhere. Dapat, sasabihin mo, Lord, I'm glad, Lord, narito ako sa presensya niyo. Nung si David po naging king, please, mag-iksi lang po. Ang unang ginawa ni David, alam niyo kung ano? Binalik niya yung Ark of the Covenant. Yun pang unang ginawa ni David. Ano po ba yung Ark of the Covenant? It symbolizes the presence of God.
Mababasa niyo po yan. Pakita lang natin yun sa Samuel chapter 6. Chapter 13. Sige, sa Chronicles para kumpleto. First Chronicles 13, verse 3. Ang una pong ginawa ni David nung siya'y maging hari. Ang sabi niya, let us bring the ark of our God back to us. Yun po agad. What a great king. Hindi po kung ano-ano inisip ni David. Ang unang nasa puso ni David, gusto ko yung ark ng presensya ng Diyos malapit sa akin. And he is passionate by doing so. Ang mga mananambaho na passionate, makikita mo, pakisabi ko, enthusiastic. Masaya. Masaya nilang sinasamba ang Diyos. May enthusiasm. Ang kabaligtaran po ng enthusiasm ay boring. Boring na pagsamba. Yung nakikita mo, naghihika, walang agana-gana. Hindi enthusiastic worship. Ang enthusiastic worship, kitang-kita mo yung saya. Sige po, ilagay niyo yung pinakamagandang ngiti niyo. Kasi sasabihin mo sa katabi mo, ito ang pinakamagandang ngiti. Please, please. Ang enthusiasm, you cannot fake enthusiasm. Tingin po kayo, hindi niyo yung nadadaya. Natural pong lumalabas yan. Because it burns inside you. Are you there? Are you with me? Yeah, ang enthusiasm, hindi mo pwedeng gayahin, nanggagaya ka lang. Makikita mo sa mata yung enthusiasm ng isang nagmamahal sa Diyos. Yung pagsamba niya, you see it. You can fake enthusiasm. And when you are enthusiastic, you are willing to pay the price. You go extra miles. Handa ka magbayad ng presyo. Kasi enthusiastic ka doing this. But when you are not enthusiastic, by the way, kung kanina pinagte-testify ko, galing pa uwi ng Cavite para lang pumunta rito. Saan niya kayo sa Cavite? Dasma. Yung Dasma, akin ng Bulacan. Hindi, enthusiastic. Gusto ko pong tingnan, paano pong pumalakpak ang mga enthusiastic sa Diyos? Paano pong sinigaw ang mga enthusiastic? Oo, hindi ba? Parang, yung sigaw na yan, parang pang basketball lang yan, yung bang last 2 minutes, yung nakashoot, umama. Yun talaga sigaw ng masayang-masaya sa Diyos. Kasi, ini-express mo yung... Naisip niyo ba bang ini-insulto mo ang Diyos pag nakapunta ka sa presensya ng Diyos na kasimangot? Nararamdaman na ho ba ninyong kumakain na nakasimangot? Hindi po ako nagbibiro. When you present yourself to God, paano may pinipresent sarili mo? Are you enthusiastic? Are you happy? Two. Nabilis lang po ito. Passionate worship is, pakisabi ko, heartfelt. Nararamdaman. Tumatalab. Parang Bixby, puro bandating, nag-promote pa eh. Heartfelt. Heartfelt is the opposite of showmanship. Pag ang pagsamba heartfelt, ibig sabihin, pagsabi mo sincere, pagsabi mo honest, pagsabi mo genuine, and without pretense. Ang pagsamba na passionate, buong-buo yan, totoong-totoo, walang pagkukunwari. Matthew 15 verse 8 says, Jesus said, "These people worship me with their lips, but their heart is far from me." Pwede pala yun, kumakanta ka lang sa bibig mo. You just honor the Lord with your lips, but your hearts are far from me. At alam ng Diyos ko yun. Alam ng Lord yun. Diyos pa. When you talk about passionate worship, you worship God without
Pakisabi po, without reservation. Pag sinamba mo ang Diyos, todo-todo. You give it all. Hanggat may lakas ako, Lord, gusto kita sambahin. Gusto kitang paglingkuran. Naalala ko po yung paborito kong kwento tungkol po sa isang kilala po siya sa, galing niya sa kanyang violin. And then, big moment niya po. 1 hour bago po dumating yung moment na tutugtog na siya. Bad news. Yung kanyang violin ay nanakaw. Napakasakit nun. At in-announce niya po yun. Sabi niya, today, tuwa-tuwa ako dahil puno ang lugar na to. Nalulungkot din ako sapagkat yung aking violin na mahal ko at ilang libo ang halaga ay nanakaw ko 1 hour before this concert. But today, I will prove you na ang musika ay wala sa instrumento. Na ang totoong musika ay nanggagaling sa puso. Binigyan po siya ng ordinaryong violin na kapalit at nagsimula pong tugtugin niya. And the people were surprised. Parang yung ginagamit yung violin, yung original. Worship, wala akong kinalaman sa new yan o ayos. Ang totoong pagsamba ay laging bumubukal sa isang totoong puso na nagmamahal sa Diyos. It involves the total person. Pagkasabi po, total person. Kasi ang Diyos, ang dinidiman niya, hindi lang mahalin mo siya. Pinag-aralan po natin yan, loving God with all your heart, soul, and with all your strength. Tingnan natin yung Psalm 63. Tingnan po niyo kung tama po ako. Psalm 63 verse 3, sabi ni David, with my lips I will praise you. Sabi po, my lips. Kasama yung labi, I will praise you. Verse 4, I will bless you as long as I live. Pakisabi po, I will bless you. Paano nyo binibless ang Diyos? With your tongue, with your lips. Sabi niya, I will lift up my hands. Kasama pala sa pagsamba yung pagkataas ng kamay. Pakitaas nga po yung kamay. So when we lift our hands, when we sing, expression yan eh. Sabi ng verse 5, my soul is satisfied. Ang sabi po ng verse 5, my mouth offers praises. My mouth. Ayan po, my mouth shall praise you. And 6, when I remember you on my bed and meditate. Kasi sabi po, my mind. So involved lahat eh. The mind, the lips, the heart. Ang passionate worship, buong pagkatao mo, kasama. Doon ka nagiging passionate. Kasi buong pagkatao mo involved. You sing with your heart, with your mouth, with your lips, with your mind. Ginagamit mo yung buong lakas mo para purihin ng Diyos. At nagiging passionate ka, of course. Another thing, when we talk about passionate worship, it is expressive and unashamed. Because sabi po, expressive and ashamed. Sige po, tingnan natin. Paano niyo po ini-express pag kayo masaya? May expression po yan, right? Yung ngiti niyo, yung boses niyo, masaya. Paano niyo po ini-express ang inyong kalungkutan? Iiyak kayo, nag-iisa kayo. May expression po eh. Ang pagsamba may expression. And you will need to be expressive. Pati po yung kalungkutan niyo eh, pag umiiyak tayo, expressive tayo. Pati yung luha po natin, inalaw ng Diyos yun para gumaling tayo eh. Kasi hanggat hindi lumalabas yung luha sa puso natin, hindi natitigaw yung galit at uot minsan eh. Even yung tears natin ay nagdadala ng kagalingan. Lumuluag yung loob natin. Are you there? Pati yung pagtawa natin, nagdadala yan ng gamot at kasiyahan. Kasi nai-express mo yung sarili mo eh. Si David, he's very expressive pagdating sa pagsamba. Kanina a while ago, I mentioned that the first thing that David did was to bring the Ark of the Covenant. And mababasa niyo po, wala po akong mahabang oras, hindi naman ako matuturo ng isang kurso. 2 Samuel 16, verse 16.
nung dinadala na po yung Ark of the Covenant, si David po ay chapter 6, anak. Chapter 6, verse 16. 16 na nasabi ko, 16 lang. Now as the Ark of David came into the city of David, yung asawa niya po, na anak ni Saul, looked through the window and saw King David leaping. Pagkasabi po, leaping. Sa NIV, dancing. Leaping and dancing. So si David po, po niya expressive eh. Dancing. Leaping. So yung pong pagsamba natin sa church na to, very expressive po tayo eh. We lift our hands, mapalakpak tayo, sumisigaw tayo. Expression po yun ng passionate worship eh. Hindi ka nakakulong. Siyempre, may mga church naman na silent na, tahimik. Okay lang yan, gusto nilang tahimik. Ayaw mo silang tahimik. Hanggang sila'y makatulog, hanggang sila'y manahimik. Okay lang yun, ganun talaga sila eh. Eh tayo naman, joy to the world church tayo eh. Lago tayo masaya. It's okay lang yun. Di po ba? Are you there? Kaya ako si David, a-attend sa kanila, hindi pwede. Si David kasi sumasayaw eh. Saka lumulundag. So, but tingnan natin, Psalms 150. Expression po ito ng pagsambe. Psalms 150 says, tingnan niyo po. Minsan kasi nagtataka tayo, bakit ganito tayo? Psalms 150. Sabi diyan, simulan natin sa verse 1. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His... Verse 2. Verse 3, maganda ho kung sabay-sabay eh. Wala tayong trumpet dito. Praise Him with a... You see, mga instrumento po yan eh. Verse 5. Marlon, klaseng cymbals. Eh, pukpukin mo nga yan. Para lang maingay dito. Ang nanalo ay si... Ay, di po, cymbals yun eh. Praise Him with klaseng cymbals. You see? So, pag sinabi kayo, kaya pala ganyan kayo. Verse 6. That everything that has... siguro naman pag pinasigaw ko, lahat po nang humihinga dito, sisigaw ng hallelujah. 1, 2, 3! Yung hindi yung sumigaw, hindi yan humihinga. Kidding aside, we need to be expressive. Ang Pilipino, hindi. We hide what we feel. Kaya pag tinanong mo, okay ka ba? Kahit galit, sabi niya, okay naman. Eh, ba naman sabihin, galit ako eh. Naiinis ako. Nasaktan ako eh. Kaya maging sa pagmamahal natin, parang nahihiya tayong magbigay ng embrace, magbigay ng papuri, kasi nga ba tayo? Ganun tayo eh. We're not trained. Hindi nga tayo na-train na purihin eh. Mag-appreciate. We're not trained to appreciate. Yun yung tumanggap ng papuri, hindi rin tayo sanay eh. Pag pinuri ka, ang ganda-ganda mo naman, sabi, hindi naman. Spaghetti pababa ang labas mo. Yung ba naman sabihin mo, thank you. Totoo lang po, hindi tayo sanay purihin. Halimbawa, sabi sa'yo, ganda naman ang sapatos mo, kaya nganding sa'yo. Oh, hindi, wala yan. Yung ba naman sabi, bago yung pinadala ng asawa ko sa abroad. O di tapos. Sinabi ko, ganda naman ang buhok mo. Sabi mo, hindi, wala yan. Sabi, oo, 6 na oras ako nandun sa salon niya. Liig ko na tumitigas eh. Pinuri ka din, praise the Lord. Sabi mo, praise the Lord. Ang ganda-ganda mo, oh, praise the Lord. Maganda lang ako ng konti sa'yo. We don't express most of the time. We need to be expressive. Totoo po yun eh. Nakita ko po yun. Naipit ako ng pinto. Daliri mo, magang-maga. Sabi sa'yo, masakit pa sa'yo. Yun ang masaklap. Pati sa Diyos, hindi mo masabi na when you're hurting, Lord, I'm here, I'm hurting. Lord, I'm here, I'm frustrated. Lord, I'm broken-hearted. And let me say this morning. Without telling God, God knows everything about you. Yung circumstansya mo ngayon, alam ng Diyos. Bakit? Kasi ultimo bilang ng buhok mo, alam ng Diyos. God knows everything about you.
Pastor, yung nalagas na buhok, huwag na muna natin pag-usapan yan. Punta na tayo sa susunod. Pakisabi ko, overflowing. Ang isang passionate worship, overflowing. Bigyan ko po kayo na example. Taga-Bulacan po ako, taga-Hagonoy eh. Makikita niyo naman sa news, pagka nagpawala na ng tubig sa Angat Dam, nag-overflow na, delikado na kami. Baha na kami. Pero, nag-overflow po ba ang Angat Dam pag mababaw ang tubig? Hindi. Sino po rito nakakita na ng timba na walang laman na nag-overflow? Pakitaas ang kamay. Wala nga laman, pastor eh. See? Pag ang puso-puso mo nag-uumapaw sa pagmamahal sa Diyos, aapaw po yan eh. Natural. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Matthew 12:34. Tingnan niyo po, pag ang puso niyo puno ng galit, hindi maiwasan lalabas yung galit eh. Pag masaya kayo, lalabas eh. Ganun din po eh. Ang passionate worship nagiging overflowing, na minsan hindi naman inuutos, pero gusto mong pumalakpak, gusto mong umawit. Yung pong inaawit natin na kantang na yan, hindi ko po mabilang kung ilang beses ko nang kinakanta natin eh. Magising ako, makatulog ako. It is in my spirit. Ganun po ako eh. Kasi po ako, ang isang natutuhan ko, to rekindle and to stir my spirit, binabalikan ko po yung mga awit na gusto kong awitin. Gising mo ba tayo? Yung mga libro na nag-bless sa akin dati, pag medyo ang feeling ko na down ako, pupuntahan ko yung mga dating books na binasa ko, babalikan ko. Yung mga dating nandun na ginuhitan ko, I'll read. Just to remember the experience. Minsan po dumating ako sa bahay, yung mga anak ko, nanonood ng TV. Lumang pelikula ng isa. Sino ba yung artista na yan? Singer na younger singer, si Sarah Geronimo. Ang pangalan niya doon ay Laida. Alam mo niyo yung pelikulang yun? Yung pelikulang yun, napanood nata nila ng 5 hanggang 7 beses. Pero nakaganyan pa rin sila. May moment na nagtitilian pa sila. Sabi ko, 7 beses yun ang pinanood. Sabi niya, Daddy, ito yung moment kasi na masaya rito. Pag kumaganyan, ganyan na sila. Tumingin po kayo kay Pastor, bakit kayo bumabalik sa service? Sapagkat may moment na hindi mo makalimutan na tinouch ka ng Panginoon ng oras na yun. Say amen! Say amen! And I kept singing this song pagdating sa chorus, sabi ko sa Lord, and I live to worship you. I love you, Jesus, my Jesus, sure. Oh, hallelujah! Nothing will ever take my precious Savior. Let us recapture the moment. Let us love Him more. And I live to my Jesus. My life an offering. Sana matapos ko po ito. Sige po, pipilitin ko matapos. When we talk about passionate worship, kasi ito yung topic na gusto ko po eh. It is life-changing. Kasi sabi po, life-changing. Masarap pumunta sa service na dumating ka ng galit, pag-uwi mo, nakapagpatawad ka na eh. Are you there? May nangyari sa service nung nakikinig ka. Yung mga hawak-hawak mong galit na galit ka, nirelease mo na eh. Kasi narinig mo yung Word of God. Are you there? Pumunta ka sa service na ito, takot na takot pag-uwi mo. Sabi mo, thank you Lord. Now I have paid to face my problem. Kaya yung mga kanta natin eh, more on saying to God yung Marlon, it's the power of your presence. Sabi nung linya, it's the power of your, it's the strength of, tingnan niyo po yung linyang ito, kinakanta natin.
your... Ano po? To change my life. Now, I would like to look at me. Just give me 15 more minutes. Maaga po pala. Yung presence mo sa... Pag nararamdaman mo yung presensya ng Diyos and natatouch ka, may nagbabago eh. Yung pakiramdam mo, yung nararamdaman mo, yung kabigatan. Kanina po, tinawag ko yung anak ni Annalyn na diagnosed na parang... And then, you see na nagkukot ng maraming verses. Ano pong pakiramdam nyo? Hindi nyo alam na autism yung findings. Pero ngayon, nagkukot ng maraming verses. At ang sabi ng doktor, mukhang magiging genius yung anak mo. Sabi sa akin, hindi akong problema. Sabi ko, hindi problema yun. Why I'm saying all this, it changes. And I am changed in the presence of a hope. Di po ba yung mga kanta natin? And I am changed in the presence of a holy. Mahirap ang ipaliwanag eh. Ako po, I cannot explain ang isang batang drug addict na nagpunta ng Arroyo 30 years ago. And I used to walk naked in Metro Manila, in Quiricada. Umattend ako ng service ng Arroyo, Brother Eddie's preaching. At umuwi po ako a changed person. At sabi ko, I will serve God. I attended the service and I was changed. Eh kasi po doon, yung atmosphere kakaiba. Alam niyo ba nung panahon nun, nung Aralyo, tinotono pa lang yung drums, nagpapalakpakan na yung mga tao. Sino po yung mga nandoon ng panahon na yun? Tinotono pa lang yung drums, pumapalakpak na yung tao, tinotono pa lang yung drums. Ano ba naman na exciting doon? Tinotono yung drums. Pero, because people are passionate about praising and worshiping God. And it makes the difference. Passionate worship is life-changing. Masarap po na, mahirap pong ipaliwanag ito sa mga tao sa sanlibutan eh. Na tumatagal kayo ng maraming oras dito and you sit and you worship God. Sabi niya, ha? Ano ginagawa? It's hard to explain to people. Kung paano mahirap ipaliwanag ng isang tao kayang magsugal ng 2 araw na hindi kumakain. Are you there? Naging addict ka doon sa pagsusugal. But believe me, you can be addicted to the presence of God and to the glory of God. And you want to go back and keep on coming back and coming back. It's life-changing for me. Wala akong kapalit sa akin. The presence of Diyos. That's all I want. More than riches. More than the applause of men. Iba yung nararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Iba yun eh. At yun ho, mahirap ipaliwanag. At tandaan nyo, hindi yun naiintindihan ng ibang tao. Sabi niya, why you're crying? Why you're even kneeling down? Why you're lifting your hands? Sabi ko, I don't know. There is something that I can sense. And we call it God's presence. Sige, last, pupunta na po ako sa uling puntos. It is Holy Spirit anointed. Pagkasabi po, Holy Spirit anointed. Ang passionate worship, hindi nakikreate ng tao yan. Magagawa mo lang yan kasi puspos ka ng Holy Spirit. Tingnan niyo po, Ephesians 5:18. Sabi doon, do not be drunk with wine, with them is precipitation. Sabi doon eh. O debauchery pala ang salin dito. Instead, be, pakisabi sa katabi mo, be filled. Ngayon, ano ang resulta ng being filled? Verse 19. Ito po, 19. Speak to another with, yan ang resulta eh. Pag napuspos ka ng Espiritu Santo, then sabi ni Paul, you speak psalms, hymns, and spiritual song. Ito po ang gusto ko. Sing and, pakiulit po, sing and, sample, make music in your heart. Mahilig po akong humimig. I love, I keep humming and making songs to God.
po akong awit para sa Diyos. But I just sing it to the Lord from my heart. Kasi sabi ng Bible, you sing and make music in your heart. Alam ko kayo habang naglalaba, may mga awit din kayo sa Diyos You sing. Sabi niya, anong ginagawa mo? I just sing to the Lord. Anong tono niyan? I don't know. I just sing. Kaya kung minsan pag nagpupuspos tayo ng Holy Spirit, Marlon, we sing melody of praise. We sing. Oh, hallelujah, hallelujah. We just allow the Spirit to touch our heart and we don't even know we're singing. We're singing. At habang may buhay, Marlon, hanapin mo ako. Hanggat ako'y may hininga, ang alay ko'y pagsamba. Panginoon, ang alay ko'y pagsamba. Panginoon. Result po yan. Result yan ng being filled with the Spirit. Kasi kailangan po ng outlet At isa sa mga outlet, when you are filled with the Spirit, you sing. And we always love singing. This is a singing church. Now, bakit, Pastor Joey, punta tayo sa pangalawang puntos. Kung ang pagsamba, Pastor, kausap ko si Marlon, sabi ko, Marlon, if worship is designed, and we were created and designed by God to worship, the question is, why it is so hard to do it sometimes? Kung tayo talaga nilalang ng Diyos para sumamba, aminin natin, hindi laging madaling sumamba. I wanna hear namin. Hindi po ba may mga panahon na kahit anong gawin mo, hindi ka makasamba, hindi ka makataas ng kamay. Sabi ko, may mga hadlang. Una, number 1, nabilis lang po ito. 77 lang po ito, bibilisan ko. Hindi, 7 lang. Hindi, nagsiyang ko lang kayo naman. Ang unexamined heart. Minsan hindi mo na-examine yung puso mo. Ang mga anak ko po, nung maliliit pa, basta dumadating ako, lagi pong sinasalubong ako sa harap ng bahay namin. Kasi nag-i-expect sila na Dad is coming. At nag-i-expect ng pasalubong. At pag walang sumasalubong sa akin na padating ako po'y nagdududa, baka may ginawang mali yung mga anak ko at galit ang nanay nila. Kapag ikaw po, you did something wrong, are you excited to praise God in worship? Tell me. I wanna hear you. Di po ba pag nakagawa ka ng mali, parang hindi ka excited para sabi mo, Lord? Natural pong reaksyon yun. Yung isang kaibigan natin na nag-aaral, busy sa church, nakalimutan niya malapit na yung finals, hindi nakapag-review. Finals. Ayaw niyang mangopya. Christian siya. Ayaw din niyang bumaksak. Pero ayaw niyang mangopya. Pero pagkatapos ng exam, marami siyang sagot. Nakapangopya rin siya. At umasa siya. Pero ang problema, pagkatapos nung alam mong gawin yung mali, anong masaya ka ba? Yun, dun papasok yung guilt. At pag meron kang guilt, hindi ka masaya. And pag mayroong nakapagitan sa iyo at sa Diyos, kasalanan, believe me, you will never be happy. And hindi enjoyable sa iyo, even to pray, even to have fellowship with God. So we need to examine the heart. Lord, meron ba sa puso ko ngayong umaga na hadlang para hindi kita maranasan? May nagawa ba ako na nakasakit sa iyo? O naka-offend sa iyo? Maski naman kayo mag-asawa Pag tumahimik yung asawa mo, dapat sensitive ka May nagawa ka bang naka-offend sa kanya o hindi? Sometimes we are not sensitive until sinabi niya. Sometimes, kahit tayo mabubuting tao at Kristiyano, whether we like it or not, hindi tayo perfecto, nakaka-offend tayo ng tao, sadya at hindi sadya. I wanna hear namin.
Kahit mahal mo, kahit asawa mo, hindi mo alam na offend mo. Ang dami na pala niyang sugat sa ginagawa mo hanggang sa isang araw. Hindi na siya kagaya ng dati na sweet, na malapit sa'yo. Bakit? Ang taong sinasaktan mo ng paulit-ulit, nasasaktan niya. So we need to examine how about God. Ganun din. 2, gising pa ho. An undernourished spirit. Pagka na-neglect mo yung relasyon mo sa Diyos, you don't pray, you don't read the Word of God. Today, very busy po tayo. Busy po tayo lahat eh. Marami tayong ginagawa. Ang isa sa pinakamahirap gawin, yung maglaan ka ng oras na tumahimik at katagpuin ng Diyos. We're so busy. We're doing a lot of things. At dumating na yung panahong busy tayo, nagpipray na lang tayo sa sasakyan, sa opisina. Hindi mo na mabuksan yung Bible mo. And maniglect mo na yung personal na time mo sa Lord. At tayo po ngayon, ang konteksto natin, tinuruan tayo ng mundo na dapat laging instant eh, mabilis. Kaya may instant mami, Maggi, lahat, instant kape. Parang gusto natin laging connected with God. Connected agad, ang bilis-bilis. Kaya tayo mainit ang ulo natin pag ayaw makakonect yung connection natin sa ating mga internet, tama? Sa internet. Madali tayo, kakal naman ang signal dito. Ako, kasi sanay na tayo ng mabibilis lahat eh. Pinadali ang buhay natin. At ang pinakamahirap natin gawin ngayon ay maghintay. It's hard. Konting traffic lang, reklamo tayo. Konting bagay lang. Pati busina natin, alam mo, stress na isa na. Nagigit-gitan kayo dyan. Hanggang sa pagdating dito, magkatabi pala, hello, alaman ka sa church. Nagkama yung, kumusta ka? Ako yung ginagit mo kanina. You cannot deny the fact that lahat po tayo, minsan, pag na-neglect mo na yung personal time mo with God, then, hindi na ganun ka-passionate. Nababawasan. Pinakamasakit ko pong narinig sa counseling, yung kausap ko yung babae, sabi sa asawa niya, sabi nung babae, we used to be in love. Sabi ko, what's wrong? Hindi ko po alam. I thought, because in love kami forever sa isa't isa. Sabi ko, mali. Kasi, dapat binubungkal po yan eh. Ng pagmamahal, pag-aalaga. Kahit gaano ka-healthy ang halaman, pag pinabayaan mo, hindi mo dinilig, matutuyo. Ganyan no, relasyon eh. Relasyon sa anak, sa asawa, maski relasyon sa Diyos. Ay ang pandilig ng relasyon eh, hindi naman yung panunumba. Nandiyan ba kayo? Yung mga sisi. Ay nako, matutuyo ang relasyon. Yung mga criticism, yung mga salitang, sinabi ko lang nga sa iyo eh. Lagi na lang ganyan ka. Yun, mga salitang yun ang pinakamasasakit na pwede mong sabihin, always. Lahat tayo, hindi naman tayo perfecto. Maski sa relasyon sa Diyos. Ginagawa ko kung... Kasi, ang relasyon lagi should be vertical and horizontal. 3, gising pa ho. Kasi sabi ko, lack of hunger. Pag kayo po hindi nauuhaw at hindi nagugutom, tanong ko po, are you healthy? Wala na po akong kausap. Pag ikaw hindi nagugutom, hindi nauuhaw, walang ganang kumain, are you healthy? You're not healthy. Kasi ang natural na katawan, naghahanap ng tubig at pagkain. Ganon din sa spiritual. When you lack hunger, something is wrong with your relationship with God. Dati nauuhaw kang manalangin, hanapin ng Diyos, and along the way you lose that hunger. Because kapag nauuhaw ka po, indicator yan that something is wrong physically. Uhaw na uhaw ka. Minsan, wala na yung hunger mo to worship, to pray, you lose that hunger, and sabi mo, ano nangyari?
Kasi yung hunger mo napalitan ng iba. Ibang bagay yung naging hunger mo. And then, natapunan na yung hunger mo sa Diyos. Na isang tabi na. At yun po ay, lahat tayo, dati naglalaan ka pa ng oras para hanapin ang Diyos. Kasi ito yung para sa Diyos. Ito yung unang mga oras para sa Panginoon to. Lack of hunger. Poor. Pakisabi ko, vain spirit. Minsan yung attitude natin to impress others. Ganun po talaga tayo. It is a barrier to a passionate worship. Para bang gagawin ko to kasi gusto ko i-impress yung tao. Eh sabi ko nga, ang audience mo sa pagsamba ay Diyos. Say Amen. Pagka, ano sasabihin nila? Okay, makita nila umiiyak. Eh, maintindihin niya. Habang sumasampa ka, naalala mo yung labada mo. Kalimutan mo yung kasi pagdating mo, ikaw din maglalaban nun. Ano lang ibig sabihin? Kasi hindi ka nakapokus sa Diyos, ang dami mong iniisip eh. Pag nasa church ka, i-focus mo yung sarili mo to worship God. Say Amen. Kalimutan mo lahat. Eh, Sek Joel, pag pumupunta po rito i-off niya yung cellphone pagdating niya. Kaya minsan sabi niya, ako, ilang beses na pala patawag sa akin yung presidente. Lagot ako. Sabi niya, worship ako gusto kong makasama sa Diyos Fine. Ising pa ho. Pabilis na lang po ako. Adversarial relationship. Minsan may mga relasyon tayo na in conflict sa asawa, sa anak. Pag pumunta ka ng church, pag naalala mo yun, hindi ka masayang sumamba. Are you there? Magkatabi lang kayo pero kaya habang nagpipreach si pastor sabi mo, tamaan sana. Di po ba? Hindi talaga madaling sumamba. Minsan po nagkaroon kami ng hidwaan ng anak kong lalaki. Pero alam kong anong the way ako yung mali. Bago ako nag-preach, mahirap aminin minsan na mali ka pastor ka tatay ka pa But when you are wrong, you are wrong. Are you there? Regardless of your position. Sabi ko, anak, I'm sorry. I misjudged you. I'm sorry. Will you forgive me? Sabi niya, wala naman yun Until na sinabi niya yun, noon lang ako na-release Parang, it's hard for me to preach. It's hard for me na tatayo ako ng pulpito na alam ko, something's wrong sa relasyon ko sa anak. Tanong, how about relasyon mo sa Diyos? Lahat po tayo, walang exempted sa atin dito. Sometimes nahihirapan tayo mag-handle ng conflict. Yung karamihan na naghiwalay na mag-asawa, ang number one na problema, hindi nila na-resolve ba yung kanilang conflict. Ang conflict po, bahagi yan kasi hindi perfecto. May nagtanong sa akin, Pastor Joey, si Pastor Ellen saka ikaw parehong pastor. Opo, nag-aaway din kayo. Sabi ko, hindi naman anghel yung asawa ko Kayo, anghel asawa niyo? minsan mahirap aminin na hindi ako perfecto, pati asawa ko. Pero mahal ko yung asawa ko. Mahal ko siya. I'm more than willing to change myself because I love my wife. I'm willing to sacrifice a lot of things para sa asawa because I love her. Alam ko, ang gusto niya, yung pinaglilingkuran ko siya. Kaya pagka namamalengke siya, tagahawak niya ako ng basket. Kilala ako ng mga tao sa palengke. Sabi, Pastor, magandang umaga. Tagahawak akong basket. But to me, hindi naman nabawasan yung pagiging macho mo Di ba ba? Kasi, ang response ko is, you do a lot of things para maging masaya ka. Masaya ka na, binigpit ko to. you do things because, alam mo, magpapasaya. Gusto mo yun. Kami simple lang sa best me. Alam ni Marlon. Sabi ko, Marlon, ganito lang ang prinsipyo natin. Happy wife, happy life. Mas masaya asawa mo, mas masaya pamilya mo. Pagalitin mo asawa mo, mainit na ang paligid ng bahay niya.
Pasensya na ho kayo. 6. When we are living in rebellion, how can we be passionate in worship? Alam mo, may bagay kang ginawa na pagsuway sa Diyos. Unless nag-repent ka. 7. Gusto ko po ito. Sabi ko kay Marlon, minsan, aminin po niya, minsan gusto mo sumamba, pero parang nakagapos yung spirit mo. Right? Mukha na po akong kausap. May awit nung dati, it's an old song. Pag kayo po medyo may edad na, alam niyo yung kantang ito. Pero pag bata pa kayo, huwag na kayo sumabay. Ganito yun eh. Set my spirit free, that I may work. Bakit alam niyo yan? Dekada 80 yan ha. Set my spirit free, that I may praise. Tingnan niyo po yung kasunod na linya. Let and let believe. Tingin po kayo kay Pastor. Minsan mahirap aminin. Gusto mong sumamba, pero may spiritong nakagapos. Nakagapos ka ng galit. Hindi pa papatawad. You are disappointed. Aminin natin, lahat tayo. Minsan po, yung anak ko ginawa ng hindi maganda ng drug addict eh. Sinira yung bag niya. Nung malaman ko po yun, ako po magkukonfess sa inyo, narinig nyo na siguro, hindi lang ako pastor tatayo ako lumaki ako sa kalsada ng Kirikada Puro siga yung kabarkada ko. Bumalik ko yung pagiging matong ko Sabi ko sa sarili ko, pag nakita ko yung drug addict na yan, matututo sa akin yan. Pero mabait po ang Diyos Hindi ko siya nakita ng isang linggo. Pero palapit na po yung linggo, magtuturo ako. Sabi ko sa asawa ko, hindi ko kaya magturo sa linggo. Punong-puno ako ng galit sa puso ko. Palitan mo ako. Hindi lang po kasi ako, pastor, tatayo ako. Wala po akong 3 super spiritual na hindi ako tatalbla ng kahit ano. No, I'm not that way. I'm still a person. I can be hurt. Kagaya po niyo. Tayo. Minsan ginagamit ng kaawayan yung ating wrong response. Yung anger natin nagiging gapos in effect. Are you with me? Mukhang alana ako talaga kausap. And sometimes, you consider revenge, gusto mong gumante. At sabi mo, nasa tama naman ako And then you feel sorry for yourself. Sabi mo, kawawa naman ako, lagi na lang ginagawa. And then you complain. And you overly complain. And then, you withdraw. At hindi mo alam, pagkalipas ng ilang mga araw, hindi mo alam, gagamitin ng kaaway yun para mahinain ka. Hindi ka na makapag-pray. Are you there? Mukhang alala po kung kausap. Parang hindi ka na excited sumamba. Na in bondage na yung spirit mo. Ilan po sa atin dito? We will sing the song. And I pray as we sing the song, you let the Spirit of God set you free. Sing the song with me for a while. And I close in 5 minutes. Set my spirit free. Pakilagay po yung kamay sa tapat ng puso, that I may worship Thee. Set my spirit free, that I may praise Your name. Let all bandits go, and let deliverance flow. Set my spirit free to worship Thee. Pakitaas mo kamay. Set, Panginoon, palayain mo kami. Kung may mga gapo sa aming isip, sa aming puso, we allow anger to defeat us. We allow bitterness to defeat us. We allow disappointment
sorry, Lord God. Forgive us sa aming wrong responses. Sinful responses. Set my spirit free to worship Thee. Ibuko po tayo. I need to close. Sorry po, I cannot finish my sermon anymore because I sense the Spirit of God. Father, today, lumalapit po kami sa inyo. Cleanse us from any evil na inisip namin. Revenge, hatred, any sin in our thoughts, lust of the flesh, lust of the eyes. We ask you to forgive us, Lord. Cleanse us now by the blood of the cross. Linisin niyo po kami. Panginoon, palayain ang aming puso. Gusto lang naming sambahin ka. Cleanse us, Lord, today. Cleanse us today. The Lord is whispering Ephesians 4:30. Babaan niyo po yung kamay niyo. Ephesians 4:30, nakalagay doon, grieve not the Holy Spirit. Minsan, nahihirapan tayong sumamba, manalangin, kasi nag-grieve natin yung Holy Spirit eh. Grieve, ibig sabihin po sa Tagalog, huwag bigyan ng pighati. Then, in the following verse and verses, what grieves the Spirit? Next verse. Ito po, bitterness. Nag-grieve mong spirit, nag-grieve kong spirit because I allow myself na maging bitter. Puno ako ng galit, puno ako ng rage, anger, brawling, palabang ka na eh, paaway ka na eh. And then, you talk evil, you slander other. It grieves the Spirit. It grieves the Spirit. Then I end in verse 32. Kaya yung kung anim na yan, balik natin yung 31 ninay. Ito yung 6 things that divides us. 6 things that separate us from God, from the presence of the Lord, and to one another. And we allow it. But 3 things that builds us up. 32. 1. Verse 32. Be kind. Pag naging kind tayo, naging compassionate tayo, and we forgive. Doon lang ho. Doon lang tayo talaga nakalalaya. Lord, teach us to be kind. Teach us to be compassionate. Tanong niyo po kayo, yung mga nauna, lahat ng yon, balikan natin 31, lahat ng yon, yun ang nagpapatigas ng ating puso. Bitterness. When you are bitter, malambot ba ang puso mo when you are bitter? Hindi nga, pati bisik ng mata mo eh. Matapakan ka lang na, para kasi Jackie Chan. Eh, maliliit na bagay lang kasi when you are bitter, rage, there's hunger. Lahat po tayo, dinadaanan natin yan eh. May panahon na humble ka, mabait na mabait ka, but there are times sabi mo, what's wrong with me? Because we allow these things. Now, verse 32, balikan uli natin. I love this. Be kind. Yung maging mabuti. Think, Lord, gusto kong maging mabuting ama. Gusto kong maging mabuting asawa. Gusto kong maging mabuting kapatid. Gusto kong maging mabuting pastor. Lagi po natin dalhin yung kaisipang yun. Kaya naging mabuti ba ako ngayon? Itong nakaraang linggo, naging mabuti ba ako? Simple. Then, compassionate, naging mahabagin ba ako? O kulang ako ng pag-unawa sa iba? Uli, naging forgiving ba ako? Naging mas mapagpatawad ba ako? As I have said, I thought, because we're getting older, nagiging mas madaling magpatawad and hindi po automatic yun. It is always a choice to forgive people. When you bow your head, release the people na maaaring nakasakit sa inyo ngayong umaga. Lord, we release them today. I-release namin. May mga circumstansya na nakasakit sa iyo, hindi po tao. Circumstances, mga pangyayari. Palayain niyo po kami. Palayain niyo po kami. Palayain niyo po kami ngayong oras na ito. Palayain niyo po kami. Palayain niyo po
po kami. One more verse. Tatayo na po tayo. Patayo po tayo. 2 Corinthians 3:16 and 17. Tayo po tayo lahat. Sabi po din, where the Spirit of the Lord is, there is, sabi po, there is freedom. There is freedom. Nakalalaya po tayo. Hallelujah. Hallelujah. May pinag-pray po ako kahapon. And habang nagpipray po si Kuya Ed, sabi ko to sa mag-asawa, pasensya na po kayo sa akin, mapakialam ako eh. Pero I don't like to grieve the Spirit. But I sense in my heart, you need to assure one another that you forgive and you love one another. Or else, then, I overheard yung babae, sabi ng babae. Sabi niya, I forgive you. I forgive you because I love you. And I love that. I pray today na I pray today that mapalayain tayo ng Diyos sa kanyang kaisipan. Minsan po, kaisipan po yan eh. Nasa kaisipan natin yan. Lagay niyo po yung kamay niyo sa inyong mga ulo sandali. Lord, I pray any unforgiving thoughts, any hatred, antagonism, we pray that it would be lifted in our minds today. Palayain niyo po yung isip namin today. Palayain niyo po aming kaisipan. Pagalingin niyo rin po ito ngayong oras na ito. Thank you, Lord. Gusto ko lang po namin sambahin. Salamat po. Inaangkin ko po ang kalayaan sa bawat isa. Palapakan nga po natin ito. Mas malaya po ba kayong nakapapalakpak ngayon? And I need to worship you. And I need to worship you. I love this, my Jesus, you're the only one for me. Nothing could ever take your place, my precious Savior. Savior of my soul, Savior of my soul. I'll give you the congregation the chance to sing. I confide in you. In you, my comfort and when I'm weak, I trust in you, Lord. Through storms, raging sea. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. The light it beams mine. It leads me in your ways. Wherever I bigay po natin ng Diyos ng dalisay na pagsamba. Sabay-sabay. Stand
powerful. Allow the Holy Spirit. Let the Holy Spirit inspire you to worship. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship. Bigyan ko po kayo ng ilang saglit to pray. We close in prayer. Feel free to pray for your family, for your children, for your relationship. Feel free to pray. Just tell the Lord what you feel today, how frustrated you are, how wounded you are, how tired you are. Just tell Him today, Panginoon, salamat. Pwede kami mag-confide sa iyo sa darkest moment namin, sa panahon na mahina kami, nagdulupay-pay kami. Pwede namin sabihin sa inyo, pag nasasaktan kami, salamat po. Nakikinig po kayo sa amin. Nakikinig po ang Panginoon, maging sa inyong mga daig. Nakikinig po siya. Nakikinig po siya. We will sing this song one more time. Savior of the congregation, magandang umaga po. I love you all. Good morning. God bless you.